Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoa. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Eto nga mga kababayan, andito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. Tumitindi na po ang sagutan nitong si Mayor Isko at saka nitong si Congressman Joel Chua mga kababayan. Ito po ay kaugnay ng mga proyekto na base nga po dito kay Mayor Isko naitayo ng walang permit. Kung maalala nyo mga kababayan, yung barangay hall na nasa gilid ng kalsada at tapos nasa harapan ng school na pinagiba nga po nitong si Mayor Isko. Tapos ngayon meron na namang isang proyekto na nakita itong si Mayor Isko na pinagiba di umano kahit walang permit galing sa City Hall ng Maynila mga kababayan. At kaugnay nga po ng mga naging pahayag na yan ni Mayor Isko bumelta na itong si Congressman Chua at sinabi na nagpapasikat lang umano itong si Mayor Isko at hindi pa umano nakakamove on itong si Mayor Isko sa election. Ito po ang mga pahayag nga po na sa naging buwelta na pahayag nitong si Congressman Joel Chua mga kababayan. Ito po, panoorin po natin ang naging pahayag ni Mayor Isko mga kababayan. Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyaring nagiba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod May pananagutan pa yun sa CGSO. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Grabe ba? O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoa. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-aprobahan naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin?
Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Mm-mm. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention. Can you tell him this? O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Nako. Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Mhm. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Tanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? Grabe ba? And he's a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda. Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Mhm. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. O dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon nilock namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. Or you tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nag-aabiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Baha pa rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? Naku po. Yari. He's a lawyer. And I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga,
Ang basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Nung araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos, ang usap. At ito nga mga kababayan, panoorin naman natin itong naging sagot nga na itong si Congressman Jubel Chua sa mga naging pahayag na yan ni Mayor Isko, mga kababayan. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayong magagawa. Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon, hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila, 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos, meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit. Ayan na ngayon, Congressman. Naramdaman mo na ngayon yung pakiramdam ng sa'yo lang nakatuon lahat ng atensyon. Ganyan yung nangyayari ganyan yung ginawa kay BP Sara, di ba? Pilit yung iniimbestigahan yung confidential fund ni BP Sara, pero marami naman ang merong confidential fund. Diba? Yan na ngayon, nung sinasabi mo na yung pakiramdam ng ikaw yung pinupunterya. Po niya, masyado po siyang bullying mayor. Ito, kung hindi to politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, 2 buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. O ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya?